contestants, 1 minute each. Synthesis, your closing remarks. Elijah, you start. Your time starts now. Gusto ko muna magpasalamat sa mga teammates ko. Ang gaganda ng mga point ninyo. Ang dami ko natutunan sa inyo. Pero sa ngayon, ibabalik ko muna kay Mang Berto. O baka ibahin natin. Sige, simulan natin sa isang bata. 5-year-old. Nasa probinsya siya. Walang signal. Walang signal sa TV. May koonting signal lang siya para sa Facebook, para sa TikTok. At doon niya usually nakukuha yung mga information niya. Sisisihin ba natin siya kapag naniwala siya sa fake news? Dahil sa TikTok. Diba? Aminin na natin. Maraming naaabuso ang influence na meron sila. They're spreading misinformation, fake news, even revising history, kaliwat kanan, di ba? Primary source ng karamihan ng mga tao ngayon ay yung mga social media influencers at unfair nga sa mga journalists na pinag-aralan ang craft nila for the longest time. Influencers na, aminin natin, mas malaki pa yung reach kaysa mga journalists. So hindi ba dapat i-hold accountable natin sila to the same standards? Dapat ba mag-aaral din sila the same way na nag-aaral mga journalists ng kanilang trabaho? Thank you po. Elijah, thank you so much. Beautiful closing remark. Ralph, it is your turn. Your time starts now. Kami po, naniniwala po kami na hindi dapat i-hold ang mga influencers sa same standard ng mga journalists kasi I really find something intrinsically wrong about Elijah's argument because why are we using a 5-year-old as an example? That 5-year-old should not be on social media in the first place. He should be guided or she should be guided about what kind of media he or she consumes. Asa na mga magulang niya, asa na yung mga nakakatandang kapatid niya na pinapanood kung anong pinapanood niya. They should know better. They should be able to tell who is credible, who they should be watching out for, and that's why there are standards for journalists. That's why there are standards. Because they will know. Alam nila kung sino ang dapat pakinggan. Alam nila kung sino ang nandyan para sa entertainment, nandyan para sa kasiyahan ng mga tao. Pero kung kukuha ka ng impormasyon sa ibang tao, dapat sa news, dapat sa journalist, dapat sa taong nag-aral ng yan, sa code of ethics nila, sa anong kailangan ilabas para magbigay ng fact sa publiko. On time is up! Maraming salamat. Grabe. I agree. That was a great debate. But whether you're Team Y or Team Y not, the bigger takeaway is that none of this is simple. We learn from each other. We learn from different perspectives. And that's the whole point of this show. That's the whole point of Why Speak. Yes. That's the whole point of this segment. Tama ka dyan, KD. Hindi tayo nandito para maging tama, para manalo, kundi para lumawak ang perspektibo nating lahat. Tama ba?